topic today. Ayan. So, ano sagot? Yes. Ayan. Ako po personally excited ako. So, siguro, with this, I want to start off with a question. So, may tatanong ako sa inyo. Kung kunwari po ngayon tatanungin ko kayo, sasabihin ko, magbibigay ako ng instruction. Lahat tayo pupunta sa EDSA para mag-rally. Sasama ba kayo? Sasama ba kayo? Ano ang usually una nyo tatanungin? Bakit? Tama. Bakit tayo pupunta ng rally? Ganito lang po, no? Pag kayo napilitan, di nyo alam, ba't tayo pupunta ng rally? Bakit ako nandito? So ano ba usually yung mga challenges pag pupunta sa rally? Mainit, mahirap maglakad, tama ba? Wala akong masyadong, syempre, kailangan mo pa bumili ng tubig, di ba? When you don't know the very reason kung bakit ka nag-rally, at the first sign of difficulty, tama po ba, give up agad tayo. So share ko lang very quick. El Shaddai child po ako. At nasasama po ako dun sa mga lakad-lakad. Di ba ginagawa nila yon? Papuntang Luneta. Siyempre, bata pa po ako, hindi ko alam, bakit tayo naglalakad? Bakit tayo nagpapakahirap? Ang layo lang nilalakad natin, mami. So, hindi ko alam kung para saan yun. Ang dami ng reklamo. Ngayon, ganito lang po ito, church. Doing spiritual warfare na hindi natin alam kung ano ang pinaglalaban natin para kang pumunta ng rally na hindi mo alam kung bakit ka pumunta doon. Kaya napaka-importante nitong topic na to. Ano po, honestly po, tama yung sinabi ni Pastor, kanina may mga topics sa spiritual warfare na bihira lang ituro. And this is one of those topics na sobrang bihira ituro. What are we fighting for? Everybody say, what are we fighting for? Anong nilalaban natin? Bakit kailangan natin matutunan to? Bakit ka pumunta dito? Tanungin mo yung katabi mo, bakit ka pumunta dito? Ano ang reason? Ano ang nilalaban mo? Ako po naniniwala po ako, ito bihirang i-discuss, what are we fighting for? I believe that this will be a game changer para sa spiritual warfare natin. Game changer ito kung siguro, oo nga no, hindi masyadong nadidiscuss. Usually ang nadidiscuss, ano meron tayo, ano ang nilalabanan natin, pero para saan tayo lumalaban? Di ba meron ng slogan, para saan tayo, ano yun? Bumabangon. Same thing, para saan tayo lumalaban. So alam mo po, blessed tayo, mga delegates, blessed tayo kasi maririnig natin itong topic ito. When I was studying this, sobrang na-bless ako. Who wants to be victorious in your spiritual warfare? Amen, lahat tayo. So sige, basahin natin ito. Ito yung continuation kanina. Kung nakikita ninyo, sabay-sabay po tayo. Let's declare the word. 1, 2, 3, go! Words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Father, we just thank you for this wonderful time. I pray, Lord, that you anoint the word, Lord God. Let there be fresh anointing pouring today. Let there be open heaven, Lord. Nagsimula ka na kaninang umaga, Lord. I pray na maging progressive, Panginoon, ang pagkilos mo sa araw na ito. Lord, maraming salamat po. We bless you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ito sa verse na to, alam natin to, no, and na-preach ko na to before. Saan sinulat ni Paul ang letter of Ephesians? Sa prison. Ang question ko, doon sa lahat ng Ephesian epistle, may nakikita ba kayo kung saan parang hopeless si Paul sa mga sinulat niya? Wala. Yung Ephesian epistle, pag binasa mo, parang hindi sinulat sa prison. Kaya even though it is not dictated, it is not written, it is implied na lang that si Paul already won his spiritual battle. Nung sinulat na to, nanalo na siya. Bakit? Ito lang, church. Kapag ikaw nakakulong, ano po ba yung normal na ipapag-pray mo?
sana makalaya. It's amazing to note na hindi ito ang pinag-pray ni Paul. Di ba sabi, pray for me na makawala ako dito. And that makes perfect sense. But see here, and ano pinag-pray niya? That whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. It's still about the gospel. It's still about the preaching. Yung prison did not kill, did not steal the hope na meron si Paul. Kasi alam niya kung ano ang pinaglalaban niya. Alam niya kung ano yung purpose. Ito yung sinabi ni Pastor Allen kanina, alam yung purpose. Kaya tuloy ang laban. Sabihin mo sa katabi mo, tuloy ang laban. Napaka-crucial po nito sa ating lahat na alam mo, pinanghahawakan mo kung ano ang pinaglalaban mo. Now, let me share with you 4 out of many. Madami ito. But for the sake of time, at doon sa handouts nandyan, 4, tapos may ibigay ako sa inyong extra mamaya. Ayan. So, are you ready? Ready! Ayan. So, sige. Tignan ko kung mapapabilisan natin ito. So, point 1. Ito yung unang reason kung bakit tayo kailangan lumaban. Kailangan tumayo. Di ba nga, the whole Ephesians 6 is actually a defensive position. Yes. So, now, bakit tayo lumalaban? Unang-una. Hindi naman unang-una, but just for this session. We fight for God and His kingdom. Everybody say, for God. His kingdom. So, basahin natin ito, Judges 7 verse 20. The 3 companies blew the trumpets and smashed the jars. Okay, Gideon ito. Grasping the torches in their left hands and holding in their right hands the trumpets they were to blow. They shouted, a sword for the Lord and for Gideon. Yung context po nito, yung Midianites during the time of Gideon, malakas at mas madami sa Israel. At binubuli ng Midianites yung mga Israel. So yung Israel, nag-pray kay God, Lord, tulungan mo kami. So anong ginawa ni Lord? Bumaba si God at nagpakita kay Gideon. At inutusan ni Lord si Gideon, lumaban ka, labanan mo yung mga Midianites. So, alam natin to, yung story. Dumating na yung time na aatake na sila sa Midianites. Ito na yung context ng verse. Nung aatake na sila, yung war cry nila, a sword for the Lord and for Gideon. So, alam na, ano ba yung nangyari dito? Hindi talaga sila lumaban eh. Nagkaroon ng confusion dun sa camp. Akala nila marami yung umaatake kaya tumakbo yung mga kalaban at nanalo sila. Okay. So ganito. May tatanong ako sa inyo. Bago dumating si God, dinare ba ng mga Israel na lumaban laban sa mga Midianites? Wala. Ayaw nila. Kasi takot sila eh. Pero, nung dumating si God, at sinabi, lumaban na kayo. Tsaka sila lumatake. Tama po ba? So, pwede ba natin masabi na ang nagsimula ng laban na ito ay si God? Hindi si Gideon. Minsan nakala natin si Gideon na nagsimula ng laban, pero hindi eh. Bago nga dumating si God, bago nagpakita si God, ayaw nila lumaban sa mga Philistine. Tsaka lang sila lumaban nung nagkaroon ng encounter. So we can say that God started the battle and therefore God secured the victory. Si God ang nagsimula ng laban, therefore, si God ang nagsimula ng victory. Ay nag-secure ng victory. So, ganito. So, spiritual warfare. Sino dito? May pinagdadaan ng spiritual warfare ngayon. Taas ang tayo. Ako lang. Wala. Ay, sana all, walang pinagdadaan ng spiritual warfare. Tanong ulit, sino may pinagdadaan ng spiritual warfare ngayon? Actually, kung tutusin lahat tayo. Lahat tayo. Pero, alam niyo ba na yung laban na to, na nilalaban natin ngayon, hindi tayo yung nag-initiate? Minsan nakakala natin, tayo yung nag-initiate ng spiritual warfare na ito, pero mapapansin natin, hindi tayo ang nag-initiate ng laban na ito. Ano ba yung next verse? Next slide. Sabi dito, 1 John 3:8, ito yung verse natin for this conference. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! To destroy the works of the devil. Sinabi ba dyan, Ryan appeared to destroy the works of the devil? Hindi. Hindi tayo yung nagsimula ng laban.
Si God. So ito, magandang i-note ito. Jesus started the spiritual warfare. Therefore, Jesus secured the victory. We just need to keep fighting. Sabihin mo sa katabi mo, keep fighting. Ito yun, we are fighting for God. We are fighting God's battle. Minsan ito yung problema, ito yung trap na sinabi ko kanina. Sasabihin ng kalaban sa'yo, uy, dahil sa'yo, kaya ganito ang nangyayari sa buhay mo. Uy, ito yung weaknesses mo. Uy, ito yung nangyari in the past mo. Yes, may consequences yung sin, yung mga nagawa natin before. Pero, alam na nga natin na hindi natin kayang iligtas yung sarili natin eh. Di ba? So, ang tactic ni Satan dito, gagawin ng self-centered ang laban. Kaya ito, napakaganda ng tinuro ng Pastor Allen kanina. Once na maging prideful ka at maging self-aware ka, dyan ka magsisimula ng magapak. Kaya napaka-importante, tandaan natin that the spiritual battle that we are fighting, si God ang nagsimula. Kaya si God rin ang magsisecure ng pangalan natin. Lalaban lang tayo. Sabihin mo sa katabi mo, lumaban lang tayo. Palakpakan naman natin si Lord. Laban lang, kapatid. Pag napapanghinaan ka na ng loob, isipin mo, teka, laban ni God to eh. So, pag lumaban lang ako, panalo ko, basta lumaban. Amen? So, lahat yun, yung tinuro ni Pastor Allen, apply natin yun. Ano yun? Pag-aralan natin kung paano natin may apply yun, basta lumaban tayo. Amen? Amen. Yan. Sige, next. Diba? Mabilis lang. Point 2. Ano ba pinaglalaban natin? We fight for our family. Sino dito may pamilya? Sino dito mga parents? Dami. So, basahin natin ito. Nehemiah chapter 4, verse 14 to 17. Ako na lang. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them. So, sige, bigay ko muna yung context. Si Nehemiah, matagal nang na-conquer ang Israel. So, yung Jerusalem, yung wall ng Jerusalem, matagal nang wasak. Tapos, binigay ni God yung heart to rebuild the wall of Jerusalem kay Nehemiah. And may favor siya from King Artaxerxes. Hindi ako nagkakamali. Okay? So ngayon, nung ginagawa na niya yung Jerusalem, the wall of Jerusalem, may mga distractions, may mga asungot na gustong pigilan yung work. So ito ngayon yung encouragement ni Nehemiah. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials, and the rest of the people, don't be afraid of them, doon sa mga nanggugulo. Remember the Lord who is great and awesome, and fight. Sabay-sabay nga natin sa basahin to, and fight for your brothers, your sons, and your daughters, your wives, and your own. When our enemies heard that we were aware of their plot, and that God had frustrated it, we all returned to the wall, each to his own work. From that day on, half of my men did the work, with the other half were equipped with spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were building the wall. Those who carried material did their work with one hand and held the weapon in the other. Okay. So, ganito. Ano ba yung next po natin? So, mag-agree ba kayo dito that your spiritual warfare primarily affects you? Yes. Tama. Pero minsan, ang problema, hanggang dito lang yung iniisip natin. Hanggang dito lang. Hanggang, ako lang ang maapektuhan eh. Pero hindi natin alam, our spiritual warfare also directly affects our family. And yung sphere of influence natin. Ito may old testimony akong gusto ma-share. Meron tatlo, nanay, tatay, babaeng anak, nakatira sila sa isang maliit na bahay. So dahil maliit lang yung bahay, nandun sila sa kwarto, lahat doon sila natutulog. Ngayon, napansin, Christian sila. Pero itong nanay ay prayer warrior. Marunong ng spiritual warfare. Ngayon, napansin niya itong anak ng babae, unti-unti nababago yung ugali. Hindi lang siya because, alam mo yun, nagti-teenage na, pero nagbabago yung ugali, nagiging magagalitin, irritable, disrespectful, na hindi naman ganun dati. So ngayon,
Ito ang maganda pag natutunan mo ang spiritual warfare eh. Nadi-discern mo yung nangyayari sa bahay. So, na-discern niya. Teka, parang ano yata to? Parang spirit yata to. So, ayan na. Na-discern niya. Ngayon, nung siya-check niya yung computer ng asawa niya, yung lalaki, nakita niya na yung asawa niya bumibisita sa mga porn sites nang hindi niya alam. So, syempre, alam natin yun. Pag bumisita yung lalaki sa porn sites, automatic may gagawin na agad yan after. Ngayon, dahil alam niya yung spiritual warfare, at alam ni Mrs. na every time na merong sin na ginagawa sa room, we are actually opening a door. Tinuro yung kanina, a doorway for the enemy to enter. And literal po ito, ang ini-invite mo na demonyo doon sa room nagdedwell. Sino ulit yung nandun sa loob ng room? Yung tatay, yung nanay, at yung babaeng anak. So, tumbo. Natumbo. Bakit biglang nagbago yung ugali ng anak na babae? Kasi merong sin na ginagawa dun sa loob ng kwarto. Kaya ang ginawa ng prayer warrior, pumunta siya sa kwarto, sabi niya, I rebuke the spirit of lust in this room and I plead the blood of Jesus around this room. Amen. Talagang ramdam niya nagkaroon ng shift. And then eventually, hindi man automatic, unti-unti bumabalik yung babae sa dati. Yung anak ng babae. So, question. Yung spiritual warfare ba ikaw lang ang naapektuhan? Hindi. Minsan kung iisipin natin, okay lang kung tayo lang yung naapektuhan ng spiritual warfare. Pero hindi eh. Pati yung mga nandun sa loob ng bahay naapektuhan. Sino dito? Medyo malakas, medyo sensitive ka kung ano yung nasa bahay. Meron ba? May giftings ba tayo na gano'n? Na pagpasok mo sa bahay, ramdam mo, ay may mabigat. Ay may ganito. Ay may ganito. Meron gano'n eh. Minsan nga, meron tayong mentality na, ay siguro kaya nagkaroon ng demonyo sa bahay kasi may pumasok na may karga. Kapatid, huwag mong sisihin yung bisita. Bahay mo yan. Sino magbubukas ng pintuan kundi? Kaya minsan mapapansin mo pagpasok, gano'n pagpasok ko sa bahay, parang pagdagad ako. May mga gano'n eh. Bakit gano'n pagpasok ko sa bahay, parang galit agad ako? Kailangan matuto tayo mag-discern. Yan ang spiritual warfare talaga, napaka-importante nito. So, yun. So, hindi ko makalimutan kasi, alam mo, habol ng kaaway yung mga anak natin. Nag-agree ba kayo? Target ng kalaban yung anak natin. Kaya minsan pag ako pinapanghinaan ng loob, lumaban, aalalahanin ko lang sila Clea at saka sila Keisha. Kasi kapag ako tumigil sa laban, kawawa sila. If I stop my spiritual warfare, the enemy does not only have ground on my heart, also in my house. Ito nga lang recently. So in-assign ako ni Pastor Allen. Thank you, Lord. Sobrang thankful talaga ako na na-assign ako dito. Pero, bago ko pa po nalaman na ma-assign ako dito, ang intense ng spiritual warfare ko, hindi ko alam kung bakit. Sabi ko, Lord, bakit ang tindi ng laban ngayon? Tapos biglang nagsabi si Pastor Allen, ay, pwede ka mag-speak. Yun pala yun. So, alam niyo, grabe yung warfare. And, one of the things that happened, eto na naman, nakakita na naman si Clea. Ay, ito yung ayoko nangyayari eh. Pag nakakakita yung anak ko eh. Diba? Ibig sabihin, may nakakapasok sa loob. Bakit? Ano meron? Ibahay ko to. Diba? Nag-pray naman kami, nag-worship naman kami. So, ayun. Ito ha. Sana after po nito, friends pa rin po tayo. Friends pa tayo. Diba nagmamahalan tayo dito lahat? Ano? May laging pinapanood yung anak ko sa Netflix. Okay, Demon Hunters. Gusto na. Alam nyo, sinabi niya na walang bawian. Alam nyo, suyang-suya na ako dun sa kanta. Umaga, gabi, napapa-up na rin ako. Suyang, alam mo, isang pag-isip ko sa umaga, dapat worship song yung kinakanta ko, pero ano ba? I was alone. Parang tumakbo na,
Kasi yun yung laging kinakanta. So, ito. Pinanood ko rin naman yun. And without the lens of spiritual warfare, there's nothing wrong with the movie. Tama? Wala eh. Wala akong makitang fault eh. Pero sa lens of spiritual warfare, technically ang bida demonita na in love sa demonyo. So ngayon, itong anak ko, Daddy, yumakap siya sa akin eh. Ganito lang kasi. Hindi ko pwedeng sabihin na, ay, very imaginative lang yung anak ko. Hindi eh. Kasi pag naramdaman niya, nararamdaman ko rin. Same thing na nangyari sa Tagaytay. Nung niyakap niya ako dahil may nakita siya, alam ko meron. Kasi naramdaman ko rin. So ngayon nangyari ulit sa bahay. So, alam ko meron. At alam ko yun na yung open door. Kaya minsan, no, ingat-ingat rin tayo sa pinapanood natin. Ngayon, hindi ko alam, mukhang lahat, marami sa atin na nakanood ng sinabi kong show at marami sa atin na kumakanta ng ganong show. Discern nyo na lang. Pero eto, kailangan matigil. Matigil yun, hindi na dapat. So, di ba, after talaga si Satan sa anak natin eh. Siguro pang palubag lang sabi ko kay Clea, Clea, I thought you're a demon hunter. Di ba you're Mira? Sabi ko, why are you scared? Ginanong ko na lang. Para lang malaitin yung mood. Kala mo ikaw si Mira, ba't takot ka? Sabi ko talaga kay Clea, Clea, pumunta ka doon at i-review mo. Di ba tinuruan ko na po kasi si Clea. So hindi ko po tina-term na demon kasi syempre bata pa. Ang term ko monster. Pag siya nakakita ng monsters, sabihin na in Jesus' name. Sabi ko nga sa kanya, alam mo ba Clea kung sino talaga yung demon hunter? Yung tunay at genuine na demon hunter, si Jesus yung sabi ko sa kanya. Actually, hindi na siya demon hunter, takot sa kanya yung demons. Kaya sabihin mo yung name niya. Every time nakakaramdam ka, punta ka na doon, ayaw, dati ayaw. Sige, hindi ko napipilitin. But, ano ang point ng story ko? Target ng kalaban yung anak natin. And ako, kala ko okay lang. Sabi, nood ka lang yung mga okay lang yan. Pero hindi eh. May effect eh. Laban po talaga to kapatid. So tayo, bilang mga magulang, bilang mga nasa taas ng sphere of influence, we need to keep fighting. Kailangan lumaban tayo kasi kapag hindi tayo lumaban, nandyan ang kaaway nag-aabang para sa pamilya natin. Hindi natin dapat, di ba? Pastor, nag-warfare ako. Sino kalaban mo? Yung asawa ko po. Hindi yun ang warfare natin. Sabi lang ni Pastor eh. Kanina, di ba, our warfare, di ba, our battle is not against flesh and blood. So, minsan, ang galing natin sa warfare, household warfare. Pero dapat mas magaling tayo spiritual warfare. Amen? Amen. So, yun, alam mo yun, Pastor, hindi ako pwedeng mag-warfare. Binibuild ko yung family ko. Busy ako mag-build ng family ko. Kapatid, para mag-build ka, kailangan mo rin mag-battle. Right. Katulad ng nangyari dito kay Nehemiah, sa isang kamay merong construction equipment, sa kabilang kamay may weapon. Ganon ang tuloy na pag-build ng family. Build and battle. Everybody say, build and battle. We have to battle. Kung gusto mo talagang i-build yung home mo, you have to battle. So, ito pa, your present spiritual warfare will not only affect your sons and daughters and your wife, but will also affect the generations. Now we're talking about generations. Isa-set mo ngayon dito sa laban mo currently para sa mga susunod na generation. Amen ba? Yes, pagkakaroon sila ng spiritual warfare, pero ang prayer natin, yung mga struggles natin this time, hindi na mapasa sa kanila. Amen? Amen. So, laban. Sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, laban. Ngayon, yun. So, dalawa na. Na. So, okay pa tayo? Bati pa ba tayo? Baka mamaya naman may mag-unfriend na sa akin sa Facebook kasi ayaw ni Pastor sabihin man ko. No, I will let you decide on that. I will let you decide on that. Huwag nyo nang hintayin na may mag-manifest bago kayo sumunod. Ha? Basta, sinabihan ko na kayo, be careful with what you are watching para ikaw mismo hindi ang magbukas ng pintuan sa kalaban, papasok sa bahay ninyo. Amen? Okay. Okay pa. Next. Ito na. We fight for our inheritance. Everybody say, inheritance. Ibasahin natin yung verse. Ano lang, medyo mahaba.
Leviticus 20:22-24. So far, okay naman po, mga kasunod? Ayan. You shall therefore keep all my statutes and all my rules and do them. Then, that the land where I am bringing you to live may not vomit you out. And you shall not walk in the customs of the nation that I am driving out before you, for they did all these things, and therefore I detested them. But I have said to you, thank you verse, you shall inherit the land, and I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has separated you from the peoples. So, itong word po na possess, ito tinuro na rin yata ni Pastor kanina. The word possess is ano? Tinuro naman ni Pastor to kanina? Yaresh. Everybody say, Yaresh. The Hebrew word for possess is Yaresh. It is a primitive root to occupy by driving out previous tenants and possessing in their place. By implication, to seize, to rob, to inherit, also to expel, to impoverish, to ruin, cast out, consume, destroy, disinherit, dispossess, driving out. So, balik nga tayo ulit doon sa previous slide. So, without the word study, pag tinignan po natin to, I will give it to you to possess. Parang ganito lang yan. Oh, eto na yung promised land, tanggapin mo. Di ba? Without the word study, yun lang ibig sabihin na, bigyan mo na to, kunin mo na, okay Lord, akin na yung promised land. Pero, pag pinag-aralan po pala natin yung Hebrew, yung word na possess is actually battle. Everybody say battle. Driving out. So, let's try to draw out an important lesson from this verse. Next po. So, etong tatlo, sinabi ni God, I am driving out before you. Sino gagawa nito? Si God. Next, you shall inherit their land, and yung last, I will give it to you to possess. So, sige po, next slide po tayo. I am driving out before you. Pag sinabi ni Lord na, I am driving these people out before you, it's like God is saying, ina-assure ko na yung victory sa laban ninyo. I am doing this. Ako muna ang kikilos. Or, kumikilos na ako, nauna na ako. So, it just means there is already an assurance to their Yaresh kung gagawin nila. You shall inherit their land. This is God's assurance that Canaan is Israel's possession. So, ibig sabihin, binigay na ni Lord yung Canaan sa Israel sa kanila na yon. Okay? And then, I will give it to you to possess. Ang kailangan na lang nilang gawin, Yaresh. Everybody say Yaresh. Battle to drive out the current inhabitants. Siguro for us to have a clear picture, sino dito may sarili ng lote? Nakapangalan sa'yo. Meron po ba taas ang kamay? Wala, kaunti lang. Taas ng mga kamay ng lahat. Lord, I pray na lahat ng mga nagtaas ng kamay will own their own land, their own property na nakapangalan sa kanila. In Jesus' name, amen. Yes, thank you, Lord. So, imagine na lang kasi wala, kaunti lang sa atin may-ari ng lupain. Imagine na meron kang lote at merong fruit-bearing trees. Kaso, may iba ang nakatira. Gusto mo lang tumira doon. Ayan. May titulo? Oo, may titulo. So, pumunta ka ngayon doon sa nakatira. Alis na kayo dyan. Gusto ko nang tumira kasi sa akin naman ang lote. Ang sabi nung nakatira doon, ayokong umalis. So, sa tingin nyo, sino ang babakapan or sino ang may talagang karapatan para mag-reside doon sa lote? Common sense. Kung sino yung merong titulo. Tama? Okay. So sabi, Yaresh. Kaso, sa panahon ngayon, hindi mo pwedeng i-Yaresh ang tao. Baka sabihin mo, tinuro ni Pastor Ryan, Yaresh, tara buha tayo bolo. I-drive out natin. Hindi na kasi ganun ang labanan ngayon eh. Ang labanan ngayon, korte. Ngayon, inimanda mo, sino ang kakampihan ng batas? Yung squatter o ikaw na may titulo? Ikaw na may titulo. Okay. So, dahil ikaw ang legal owner, baback upan ka ng
batas. Tama? So, kapag nanalo ka, at nakita na, okay, ikaw talaga yung rightful owner, pupunta ka doon, may mga kasama ng police, may kasama ka, o kung kailangan army, Philippine Army, hindi naman siguro, para paalisin yung mga nakatira doon. Diba? Pero, that's a picture of Yaresh today. Kasi noon, ang picture ng Yaresh is laban talaga. Laban kong laban. Amen? Nakagagets na? Okay. So, ito yung important lesson na kailangan natin makuha. Next po. When Israel fights to reclaim what God has given them, God will be their backup. Amen? Nagets po ba? Dahil binigay ni Lord yun sa kanila, kapag nireclaim nila yung promised land, ang backup nila, si God. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Ang ganda nun eh. Ngayon, maiintindihan natin kung bakit nagalit si God doon sa 10 spies at saka sa buong Israel na nagduda sa kanya, nakakita lang ng gigante. Dalawang assurance ang binigay sa kanya ng Lord. Mananalo ka, kasi ako ni lumalaban muna sa iyo. Bago kayo lumaban, lumalaban ako, I am driving them out. Second design nyo na yan. Kailangan mo lang lumaban. So regardless kung gaano kalaki o kahigante yung nagnakaw, nung nag-possess ng land, lumaban ka lang. That was the instruction. I am giving it to you to possess. Lumaban ka lang. Mananalo ka kapag lumaban ka. Kaya nagalit si Lord talaga dun sa 10 spies kasi hindi niya pinaniwalaan. Nakakita lang ng higante, tumiklop na. Ano naging parusa? Kada araw na nag-spy kayo ay katumbas ng 1 taon na madidelay kayo sa promised land. Tayo ba, gusto ba natin madelay tayo sa mga blessings natin? Gusto ba natin na madelay tayo na manifest yung blessings natin? Ayaw natin eh. Next po. So meron tayong, ang tawag dito, merong spiritual parallel ito ngayon. Sabi dito, Ephesians 1:3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. So in Christ, we have an inheritance and spiritual blessing. Question, do you legally own these blessings and inheritance? Yes. Binigay na eh. Binigay na. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. So Satan will do his best to steal your inheritance and cause your blessings not to manifest. Kaya, mag-a-apply ngayon yung nandito sa natin, sa dinidiscuss natin. Kailangan mong lumaban. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong lumaban. Kailangan natin lumaban. Kasi may magnanakaw, may squatter sa blessing natin. At gusto natin mag-manifest yung blessing, so kailangan lumaban. Okay, next? Ano po yung next? So, when we fight to defend or reclaim what Jesus has given us, sino ang backup natin? Si Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, Jesus is your backup. Ngayon, itong ibang conference naman ito, ang tanong dito, alam mo ba kung ano yung binigay sa iyo ni Jesus? Kasi kapag hindi natin alam kung ano yung meron na tayo in Christ, anong paglalaban natin? Kung hindi mo alam na may lote pala na nakapangalan sa iyo, hindi mo rin ma-enjoy yun kasi hindi mo alam. So important na pag-aaralan natin anong meron tayo in Christ. Share ko lang yung yung spiritual warfare, personal spiritual warfare. 2 Corinthians 8:9, wala dyan. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you, through His poverty, might become rich. So may divine exchange. His poverty for our prosperity. Yeah? Nasa Bible yun, hindi ko invento. So one of my current spiritual warfare today is finances. And hindi ako mahihiya na sabihin ko, siguro nandun kami sa time na from paycheck to paycheck. Pero thankful ako kasi may trabaho. Di ba? Dapat kailangan makita natin yung good thing about certain things. Pero alam niyo yun, sabi dito, that he became poor so that you might become rich. Di ba? So, sa panahon ngayon, earning enough is not enough. Do you agree? Earning just enough is not enough.
Kasi kapag ganun ang ano natin, ganun ang finances natin, magkasakit lang yung isang, tama pa, diba? Magkaroon lang isang sakit. Yung savings na pinagkukunan mo for how many years, lahat in an instant wiped out. Diba? So ngayon, sabi ko, Lord, alam ko hindi ito ang will mo sa akin. You came so that you may have life and life in abundance, in full. So ngayon, dahil alam ko kung ano ang meron ako in Christ, yun ang nilalaban ko. Yun ang nilalaban ko sa Lord. So one time, napagod ako lumaban. Sabi ko, Lord, ayan, tagal naman. Lord, ba't hindi nangyayari? Pero ito lang. Ito yung parang encouragement sa akin ng Lord. Kung matagal yung laban at lumalaban ka pa rin, malamang sa malamang yung may hawak ng inheritance or yung blessing mo ay isang higanteng demonyo. At ano ba ang klase ng blessing ang hinahawakan ng isang higanteng demonyo? Higanteng blessing. Sabi ko, Lord, yes, ibig sabihin kaya matagal ang laban kasi ang prayer ko lang kay Lord, financial independence. Ako, ito ang faith ko, ay ibigay ng Lord generational wealth. Yun ang laban ko, Lord. Sige, laban. Hindi ako titigil kahit mahirap. Lord, laban. Kasi alam ko kung ano yung naghihintay sa akin. I am fighting for my inheritance. What are you fighting for? Ano yung inheritance na alam mo na pinaglalaban mo? Minsan kasi may mindset tayo na, ay, okay na to. Pwede na to. Diba? Pwede na to. Okay na. Yung ganito. Okay naman. Okay na siguro yung we get by every day. Yes, okay. Be thankful for what we have. Pero don't shortchange yourself. Kasi may binigay si Lord na mas malaki. Kung binigyan ka ng Lord ng lupa, bakit ka magiging kontento sa lupa sa paso? Gets ba? Na, okay na to. At least may lupa sa paso. Galing kay Lord. Lord, thank you. Pero binigyan ka ng isang lote eh. Bakit hindi mo kunin yun? Bakit hindi natin ipaglaban yun? So, example lang ito. Hindi ko alam kung ano ang spiritual warfare ninyo. Hindi ko alam kung ano yung blessing na pinaglalaban ko. But I hope and I pray that you will not give up fighting. Because there is a blessing, an inheritance that awaits for you. Next po. Battle thought. Ito yung sinabi ko, if your battle is long and tough, you are most likely against a giant demon. Guarding your giant blessings, you are fighting for something bigger than what you're expecting. Sabihin mo sa katabi mo, possess your blessing. Fight for it. Palakpakan natin sa Lord. Grabe. So I hope, laban tayo. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Huwag tayong susuko. Laban tong laban. Amen? Amen. Now, ito na yung last sa inyong sa inyong handouts. We fight for our faith. Everybody say faith. Yeah. So going back to Paul, nung sinulat ko na yung letter to the Ephesians, he was at his first Roman imprisonment. So dahil first Roman imprisonment pa lang ni Paul, napakawalan pa siya noon. And he did more ministry after that. But during his second Roman imprisonment, yun na yung precedent ng persecution na. So dito na sinulat ito. 2 Timothy verse 4:7. I have fought, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. I have kept the faith. Ito yung sinasabi ni Pastor Allen kanina, that at the end of it all, meron ka pa rin, naniniwala ka pa rin kay God. May faith pa rin tayo. Ngayon, ang maganda lang dito, no? Ito na. Paano na siya dito? Papatayin na siya dito after nito. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Notice this. Hindi na sinabing, I have planted many churches. I have won many schools. I have won or did so many signs, wonders, and miracles. Pero anong nilagay na? I have kept the faith. Sa Kanya, ang victory, talagang victory para sa Kanya, is at the end of His life, hindi nawala yung pananampalataya. So, nilaban niya yan. Nilaban niya yan. Kasi ito lang po talaga eh. Itong one-point strategy ng kalaban. Atakihin niya yung faith natin, yung fight mo, wala na.
Pag inatake ng Lord yung faith mo, wala na yung laban mo. Talo na. Automatic yun. Wala ka ng faith eh. And one of the ways that He will do this is next, He will deceive. Ito sabi sa verse dito, Revelations 27:8. Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nation. So ano yung sinabi ni Pastor Allen kanina? To protect us from deception, what is it? The belt of truth. He will try to deceive you. Alam mo po, ito yung lesson dito. We cannot afford to lose our faith. Hindi pwedeng mawala yan. Kaya tayo lumalaban din. Diba? We do spiritual warfare based on our faith, but we also do spiritual warfare kasi kailangan natin ma-retain yung pananampalataya natin. Ito, last verse for today. Next, in this, 1 Peter 1:6-7, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. I think we all experience this. These have come so that your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Ganon pala ka-importante ang faith. It's a treasure. Everybody say treasure. Kaya pinaglalaban natin ito. Amen. Sino taas ang kamay na alam mo kahit na matindi ang pinagdadaanan mo ngayon, may faith ka pa rin. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ang dami. Almost all. Lift up your hands. So I want to end here. Sino dito familiar? Sorry, medyo oldies ako. Sino dito familiar sa Circus Charlie na game? Oh, sakay. Huwag na natin kantahin kasi medyo... Alam niyo po ba, nawala na yung Circus Charlie, hindi ko po siya natapos, hindi ko alam po anong final level niya, hindi ko po alam hanggang doon ako sa talon, lagi na lang nababagsak, pero bakit sa games, ganado tayo maglaro? Kahit na paulit-ulit. Bakit? Kasi alam mo, may goal. Merong naghihintay sa'yo sa huli. Meron kang nilalaban. At hindi ko alam kung ano yung award na yon o yung reward na yon sa huli. Siguro feel mo, oy, natapos ko ang Circus Charlie. Pero di ba, sino dito na-depressed dahil na hindi ka nag-level 1? Sino dito na-depressed dahil hindi ka umabot ng level 2? Sino dito na-depressed sa games? Well, meron eh. Actually, meron. Pero di ba, bakit tayo hindi nag-give up? Kasi meron nakikita natin kung ano talaga yung pupuntahan natin. Well, susubukan ko ulit yung Circus Charlie, pero tsaka na yun. Ang point ko dito, when you know what you are fighting for, yung challenge mo ngayon will not be your prison katulad ng kay Paul. It will just be your open door to your level 2, level 3, level 4. Kaya kahit na anong paghihirap ang pinagdadaanan mo ngayon, that is not your prison. That will not stop you because you know what you are fighting for. Palakpakan natin si Lord. So, grabe. So, may natutunan mo ba? Okay lang? Now, I know na making na lang yung time natin and I just want to really pray for you. Kung meron man dito, nandun ka na, kaunting tulak lang, i-give up ka na, kaunting pitik na lang, matutumba ka na. We want to pray for you. This is a safe place, right? Is this a safe place? Yes. Kapag pumunta ka dito and you feel that, Pastor, I'm almost giving up on this fight kasi sobrang grabe itong pinagdadaanan ko. I won't ask you to go here in front, but I will ask you to stand up. If that is you today, ganito pa lang, spiritual warfare mo, huwag ka tatayo. Kalaban yan. Labanan mo. If that is you today, this is a safe place. Walang makakalabas dito, hindi po post to online. If you feel that you are almost losing your fight, Pastor,